Ilonggo. Hi, this is Ilonggo in Canada, and for this vlog, gusto ko lang i-share yung mga experiences ko sa aking store, which is fast food A&W. Compare sa experience ko noon sa Pilipinas. Ibig ko sabihin, yung observation ko sa mga customer, yung mga culture nila dito, compare sa experience ko sa Pilipinas. So, masasabi kong napakalayo. So, for example, sa simpleng ketchup lang. So, sa Pilipinas, kung bibigyan mo lang ng 2 ketchup, yung price ng customer, magagalit pa sa'yo, gusto pang dagdagan, Pero dito sa Canada, hindi pinapansin yung ketchup. Siguro sa 10 customers, swerte na may isang maghihingi ng ketchup, or ikaw pa mismo yung mag-offer sa kanila na kung gusto nila yung ketchup sa kanilang fries. At pangalawa, sa mga usually yung mga counter sa Pilipinas, yung mga counter person, yan yung station na pinaka kinakatakutan siguro na lahat, kasi medyo critical dyan yung money matters, yung cash, pag na-short ka, pag na-over ka, IR, di ba? So dito, walang short, halos hindi mo pinoproblema yung pag baka ma-short ka, baka ma-over ka, ganun. Kasi dito, for example, sa 10 customer siguro, halos walang cash na magbabayad sa'yo. Puro credit. Credit card, puro debit, walang cashless lahat, Walang cash na nagbabayad. Halos walang cash, Paminsan-minsan meron, sa na-experience ko sa isang shift ko, siguro maswerte na kung may 1 o 2 may magbabayad ng cash sa akin, So, walang kahirap-hirap, kasi ako rin, nagka-cashier na din ako, drive-thru, kompleto. Kompleto na ako ngayon. Cashier, drive-thru, kitchen, kompleto. Kasi hindi ka na supervisor dito. Nag-station work ka din as a supervisor / crew ka dito. So, walang nagbabayad ng cash, Kaya, walang problema pag nag-cashier ka dito, So, yun yung mga example na yung mga advantage na pag dito ka nagtatrabaho sa fast food, yun yung mga pinoproblema mo noon sa Pilipinas. Hindi mo na problema ngayon dito sa Canada sa fast food. Kasi parang less stress siya, compare sa Pilipinas, yung pinaka walang stress dito, alam mo kung ano talaga, yung customer. Kasi sa mahigit na 2 months ako dito, at least 1 or 2 customer lang ang na-experience ko na nag-complain, pero hindi parang complain na katulad sa Pilipinas, Halos wala simpleng complain lang missing item, mga ganoon. Pero halos pag missing item nga, pag bumalik sila, parang ikaw pa mahihiya Parang sasabihin lang nila na may nakalimutan kayo sa akin, parang ganito. Ikaw na lang magbibigay na kung anong ma-offer mo sa kanila. Grabe yung reaction ng customer sa mga sablay ng restaurant. Walang high blood dito. So, ulit, ito lang yung mga observation ko, Napakalayo. Napaka-calm ng tao dito. Puti man, black man, Asian man. Siguro ito na yung culture nila, yung level ng respect sa isa't isa is napakataas. So, yun yung pinaka nagustuhan ko dito. Yung tipong matagal na yung service sa drive-thru kasi may mga aberya. Wala pa rin Hindi pa rin nagrereklamo May mga customer nga ako na
tipong nagtitimpi na pero hindi pa rin nagko-complain, no? At sila pa yung nagpapasalamat pa sila sa'yo, no? Yung tipong yung halos yung service mo talaga, halos mararamdaman mo na-appreciate ka nila, no? Simpleng thank you lang, have a good night. Wow, yun yung pinaka nagustuhan ko dito, no? I think the exact word is walang bitter dito na customer. Sa totoo lang. Meron pa minsan-minsan, pero sa 10, masasabi kong isa lang eh. Sa 10 customer, isa lang. Maswerte na may complaint isang araw, pero halos wala. Siguro sa 3 buwan ko dito, syempre mga 60 days may hindi pa abot ng 5 customer yung na-experience ko na complaint. Halos wala talaga. Grabe. Ito yung mga differences, no? Pag nandito ka sa Canada, na yun nga, yung exact word na gusto kong i-describe dito is walang bitter, no? Hindi bitter. Yung mga customer dito, napaka-kalmado, napaka-professional. As in, hindi lang puti eh. Akala ko nga yung mga puti lang eh. Pero yung mga Asian, lahat, yung mga African, halos, siguro ito na yung culture, no? Na nakasanayan dito. Yung level of respect. Kaya, yung mga Pinoy pagdating dito, na-adapt na eh. Halos, ang sarap lang. Ang sarap lang magtrabaho, no? Wala kang stress sa customer. Sa mga kasama mo, meron man, pero napaka-minor, no? Ang sarap lang. Yung 8 hours mo sa Pilipinas, parang pagod na pagod ka na talaga. Yung 10 hours mo sa fast food, 8 to 10 hours dito, kahit 12 hours kakayanin pa eh, no? Kasi halimbawa, paglabas mo sa dining, wala kang gaanong lilinisan eh. Kasi sila na mismo naglilinis ng kanilang mga kalat, no? Even yung mga bata, no, nakikita ko, yun yung nakikita nila sa matatanda dito, napapractice nila, no? Halos mabilis lang maglinis dito, magwa-wipe ka lang ng wala kang gaanong malilinisan na madumi. Even sa restroom, sa totoo lang, no? Ang daling maglinis ng restroom. Grabe. Ito yung pinaka gusto ko, na nagsishift ka na wala kang isiping stress sa kasama mo man or sa customer man, no? Sa sistema man, sa cash. Yun yung pinaka-stress ko sa sa Pilipinas pag fast food, 'di ba? Aminado naman lahat. Pinaka-critical is cash, food safety dito. Kahit sa food safety, sa totoo lang kinakamay namin yung sandwich pag nag-a-assemble kami. Kinakamay lang namin. Yung difference naman dito, pag nag-a-assemble kami ng sandwich, pag may nahahawakan kami or tumatanong kami sa ibang station, naghugas agad kami ng kamay, especially sa mga raw products. Napaka-higpit dito ng hand washing, no? Kaya masasabi mo talaga na secure pa rin yung food mo, no? Kahit bare hands lang yung ginagamit namin sa pag-assemble, no? Grabe, akala ko noon, nakikita ko sa mga social media na yung mga nagba-viral especially sa mga Amerika or sa US, na kinakamay lang yung mga food. Ganun dito. Nag-assemble kami ng kamay lang namin, wala kaming gloves. Pero siguradong malinis yung pagkain na ina-assemble namin. Bakit? Madalas kaming naghuhugas ng kamay kahit anong hawakan namin na ibang bagay, no, hugas agad. Kaya yung kamay ko, sa totoo lang, sugat-sugat. Kasi pag nasa trabaho kami, sa hugas lang ng hugas ng kamay, siguro hindi bababa ng 15 to 20 times na naghuhugas ako ng kamay sa isang shift ko. Sa totoo lang. Grabe. Napaka-stricto ng dito, ng
ng food safety, no? Yun yung nagustuhan ko. Na, kasi pag, sa totoo lang, no, yung mga well-experienced dyan sa kitchen, no, pag nag-gloves ka, minsan binubutasan pa kasi iba talaga yung bare hands mo lang yung mag-assemble, mas mabilis, no? Mas komportable ka, mas mabilis, no? Hindi mo na iisipin yung nasira na yung gloves mo, nasunog, no? Papalitan naman. Yung tipong ano lang talaga, simple lang yung sistema pero napaka-epektibo. Walang arteng-ate. Sorry na, hindi sa inaano ko yung food safety, no? Pero ganun pa rin malinis pa rin yung kamay. Yung sandwich or yung food, no? Especially pag na-assemble mo with your bare hands na inugasan mo talaga, no? Pinapractice mo yung proper hand washing tsaka pag-assemble mo, no? Ang ano lang, ang ganda lang, no? Mabilis, effective, malinis. Tapos, yung in general, no? Yung impression ko sa sistema talaga ng fast food dito, walang gaanong hindi ko na-expect, no? Pagdating ko dito na akala ko yung supervisor sa Pilipinas compare dito, mas stressful dito kasi Canada to. Hindi rin. Hindi talaga hindi ko masasabing maluwag, pero napaka-simple lang ng sistema, no? Simple na parang epektibo lang siya, no? Na wala ka talagang stress. Tipong pagdating mo sa after mo ng work, pagdating mo sa galing trabaho, no? Makakapahinga ka talaga, no? Wala kang iisiping may tutunog sa group chat. Wala kang iisiping may tatawag sa'yo. Makakapahinga ka talaga, no? So, hindi ko na negative yung sistema ng Pilipinas. Siyempre, iba-iba tayo ng sistema Pero yung sa experience ko lang, eto lang yun, no? Eto yung nagustuhan ko, no? Isang simpleng sistema, epektibo, ganun pa rin. Ganun pa rin yung resulta, no? So, ayos. Tapos, may maramdaman ma-feel mo talaga, no, na masaya ka, no? Sa totoo lang, kahit yung sweldo sa Pilipinas at sweldo dito, pantay lang. Or yung ibig kong sabihin, no? Kung sweldo dito, pares ng Pilipinas, at ito yung sistema, wow. Hindi ka may stress Kasi kahit mababa yung sweldo mo, pagdating mo sa bahay mo, makakapahinga ka talaga. May work and life balance ka Walang may tatawag sa'yo pag nagpapahinga ka or babanding ka sa family mo, no? Yun yung pinaka gusto ko. So, sarap lang. Gusto ko lang i-share yung experience ko dito, no? May mga dapat i-improve sa sistema ng Pilipinas, sa fast food and sa fast food, pero hindi naman sila natin masisisi kasi standard yun Standard ng isang fast food restaurant yun Hindi naman sa Pilipinas talaga yun, di ba? Fast food ng isang brand yun. Standard ng isang brand yun, no? So, ang galing lang. Ang ganda lang ng sistema, hindi stressful. Ito lang yung gusto kong i-share, no? At least, ma-share ko ito sa mga nagtatrabaho din sa restaurant na ganito pala yung sistema dito sa Canada, no? Ang ganda lang. So, I hope na ma-experience din to. Makakapunta kayo dito at sa vlog natin ngayon, eto lang yon. Gusto kong i-share to at sana na may natutunan kayo at entertain ko kayo ngayon. So, this is Ilonggo in Canada again. Salamat. God bless.